Kamusta kayo mga Kapinos TV? Naisip mo na ba kung bakit sa maraming tahanan at negosyo sa Asya, hindi lang tao ang inaalagaan, kundi pati mga hayop na sinasabing nagdadala ng swerte at kayamanan? Hindi ito basta pamahiin. Sa feng shui at tradisyonal na paniniwala, may mga buhay na hayop na itinuturing na living symbols of prosperity, mga alagang nagpapagalaw ng positibong enerhiya at tumaakit ng oportunidad sa pera. Ngayong 2026, isang taon na nakatuon sa diskarte, sipag at matalinong pagkilos, marami ang naniniwala na ang tamang hayop na alagaan ay pwedeng maging katuwang sa pagyaman. Hindi dahil may kapangyarihan silang mahiwaga, kundi dahil ang pag-aalaga sa kanila ay nagtuturo ng responsibilidad, consistency at malasakit, mga ugaling mahalaga sa paghawak ng pera at pagbuo ng yaman. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 hayop na swerteng alagaan dahil naghahatid ng pera at kayamanan base sa feng shui at Asian symbolism. Kung handa ka ng tuklasin kung aling hayop ang maaaring maging tagahatid ng swerte sa iyong tahanan ngayon 2026, simulan na natin ang countdown. Top 10. Isda, goldfish o koi? Sa feng shui, ang isda ay isa sa pinaka-classic at pinaka-importanteng simbolo ng kayamanan. Ang salitang Chinese para sa isda na yu ay tunog katulad ng salitang nangangahulugang sobra o kasaganaan. Ibig sabihin, kapag may isda sa bahay, sinasabing may sobrang biyaya at pera na pumapasok. Pinaka-popular ang goldfish at koi. Ang goldfish ay konektado sa steady cash flow, habang ang koi fish naman ay sumisimbolo ng tagumpay sa negosyo at pag-angat sa buhay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming Chinese households at negosyo ang may aquarium o koi pond sa harap ng bahay o opisina. Bukod sa simbolismo, may practical side din ito. Ang aquarium ay nakapagbibigay ng calming effect, nakakabawas ng stress, at ayon sa ilang studies, ang panonood ng isda ay nakatutulong sa focus at emotional balance, na mahalaga rin sa tamang pagdidesisyon sa pera. Sa tradisyonal na feng shui, ang ideal na bilang ng isda ay 9, karaniwang 8 goldfish at 1 blackfish. Ang itim na isda ay sinasabing sumisipsip ng malas para protektahan ang yaman ng may-ari. Top 9. Pusa. Hindi lang cute at malambing ang pusa. Sa maraming Asian cultures, lalo na sa China at Japan, itinuturing silang protector ng energy ng bahay. Sa feng shui belief, ang pusa ay may kakayahang makaramdam ng negative kai at kusa itong nilalayo. Ang sikat na Maneki Neko o beckoning cat ay simbolo ng swerte sa negosyo at pera, at kahit ito ay figurine, pinaniniwala ang mas malakas ang enerhiya kapag totoong pusa ang kasama sa bahay. May practical explanation din dito. Ang pusa ay natural na tagahuli ng daga at peste. Kaya noong sinaunang panahon, ang bahay na may pusa ay mas ligtas ang pagkain at ari-arian. Isang direktang koneksyon sa kayamanan at seguridad. Sa ilang feng shui interpretations, ang pusa na kusang pumipili ng pwesto sa bahay ay sinasabing nakahanap ng lugar kung saan malakas ang energy. Kaya raw madalas silang mahilig humiga sa partikular na sulok. Top 8. Manok. Sa feng shui, ang manok, lalo na ang tandang, ay simbolo ng kasipagan, tiyaga, at pagiging alerto. Ang tandang ay kilala sa pagtitilaok tuwing umaga, kaya iniuugnay ito sa bagong simula at oportunidad sa kabuhayan. Sa probinsya ng Pilipinas, ang pag-aalaga ng manok ay practical din. May itlog, may karne, at pwedeng gawing negosyo. Kaya sa feng shui lens, ang manok ay hayop na nagbabalik ng investment. Naniniwala rin na ang tandang ay pangontra sa chismis at panlilinlang, lalo na sa trabaho at negosyo. Kaya may mga negosyanteng naglalagay ng simbolo ng manok sa kanilang workspace. Sa Chinese zodiac, ang rooster ay konektado sa pagiging detalyado at masinop, mga katangiang kritikal sa paghawak ng pera. Top 7. Pagong. Ang pagong ay isa sa 4 na celestial animals sa feng shui. Kinakatawan nito ang longevity, stability, at protection, mahalagang elemento ng pamatagalang kayamanan. Hindi ito hayop ng biglaan o instant yaman. Sa halip, ang pagong ay simbolo ng ipon, investment,
at unti-unting pag-asenso. Kaya kung ang goal mo sa 2026 ay long-term financial security, swak na swak ito sa feng shui belief. Practical din ito bilang alaga. Hindi magastos, hindi maingay, at mahaba ang buhay. Sa feng shui, mas mahaba raw ang buhay ng alaga, mas stable ang energy na binibigay nito sa tahanan. Alam nyo bang ang Black Tortoise ay iniuugnay sa career luck at suporta mula sa mentors o higher-ups? Top 6. Kambing. Sa Feng Shui at Chinese Zodiac, ang kambing o tupa ay simbolo ng abundance, creativity, at peaceful prosperity. Hindi ito agresibong uri ng yaman, kundi tahimik, tuloy-tuloy, at sustainable. Sa Pilipinas, ang kambing ay isa ring practical na alaga. Madaling paramihin, may market value, at pwedeng gawing maliit na negosyo. Kaya sa feng shui logic, ito ay hayop na nagbibigay ng balikpuhunan at seguridad. Ang kambing ay konektado rin sa good relationships. Mahalaga ito sa negosyo dahil ang pera ay kadalasang dumadaan sa tao at koneksyon. Alam nyo bang sa Chinese astrology, ang Year of the Goat ay sinasabing pabor sa artists, entrepreneurs at freelancers, mga trabahong may potensyal sa malayang kita. Top 5. Baboy. Sa Feng Shui at Chinese culture, ang baboy ay direktang konektado sa pera, ipon, at material wealth. Hindi aksidente kung bakit ang alkansya ay hugis baboy. Ito ay simbolo ng naiipong yaman at kasaganahan. Kapag may baboy sa bakuran o sakahan, sinasabing may steady accumulation ng resources. Practical din ito sa realidad. Ang baboy ay isa sa pinakamabilis bumalik ang puhunan sa pag-aalaga. Malakas kumain, mabilis lumaki, at mataas ang demand sa merkado, lalo na sa Pilipinas, kung saan staple ang pork sa maraming putahe. Sa feng shui lens, ito ay hayop na hindi lang sumasagisag sa pera, talagang nagdadala ng pera. May paniniwala rin na ang baboy ay simbolo ng swerte sa timing. Kapag inalagaan ng maayos, darating ang ani sa tamang panahon. Isang paalala na ang kayamanan ay bunga ng tiyaga at tamang diskarte. Sa Chinese Zodiac, ang Year of the Pig ay iniuugnay sa financial rewards, bonuses, at unexpected income, lalo na sa mga taong masipag at marunong maghintay. Top 4. Kabayo. Ang kabayo sa Feng Shui ay simbolo ng bilis ng tagumpay, promotions, at career breakthroughs. Kung ang pagong ay mabagal pero sigurado, ang kabayo naman ay mabilis at agresibo sa pag-abot ng pangarap, lalo na sa pera at negosyo. Sa sinaunang panahon, ang may kabayo ay may kapangyarihan, kalakalan at impluensya. Kaya hanggang ngayon, dala pa rin ng kabayo ang simbolo ng financial mobility, ang kakayahang umangat ng mas mabilis kaysa sa iba. Bagamat hindi ito pangkaraniwang alaga sa syudad, sa probinsya o ranch setting, ang kabayo ay high-value animal, ginagamit sa turismo, events, at sports. Lahat ay potensyal na pagkakakitaan. Kaya sa feng shui logic, ito ay hayop ng malaking oportunidad. Alam niyo bang sa feng shui, ang kabayo ay iniuugnay sa good news at mabilis na cash flow, lalo na kung ang alaga ay malusog at aktibo. Top 3. Aso. Ang aso ay hindi lang best friend ng tao. Sa feng shui, ito ay guardian ng kayamanan. Naniniwala na ang aso ay nagbabantay laban sa malas, panlilinlang at pagkawala ng pera, lalo na sa bahay at negosyo. Sa Chinese Zodiac, ang dog ay simbolo ng katapatan, proteksyon at justice. Kaya ang may alagang aso ay sinasabing mas ligtas sa financial scams at mas matatag ang pundasyon ng kita. Sa praktikal na aspeto, ang aso ay nagbibigay ng emotional support, routine, at discipline. Ang taong may disiplina at malinaw ang isip ay mas mahusay humawak ng pera. Isang realistiko at modernong paliwanag kung bakit iniuugnay ang aso sa financial stability. Alam niyo bang may paniniwala sa feng shui na ang aso na kusang nagbabantay sa pintuan ay humaharang sa negative energy na pumipigil sa pagpasok ng swerte? Top 2. Itik o pato. Ang itik o pato ay konektado sa teamwork, negosyo, at consistent income. Sa feng shui, ang mga ibong nabubuhay sa tubig ay sumisimbolo ng flow ng pera, hindi biglaan pero tuloy-tuloy.
Sa Pilipinas, ang itik ay practical income source, balut, itlog, karne. Kaya sa feng shui interpretation, ito ay hayop ng sustainable wealth. Hindi man milyonaryo agad, pero hindi ka rin mawawalan. May paniniwala rin na ang mga hayop na namumuhay ng magkapares ay nagdadala ng swerte sa partnerships. Mahalaga ito sa negosyo, investments, at collaborations. Alam niyo bang ang Mandarin Duck sa Feng Shui ay simbolo ng harmonious partnerships? Kapag maayos ang samahan, mas dumadaloy ang pera. Top 1. Bibe o Geese. Sa Feng Shui at historical symbolism, ang gansa o bibe ay tinuturing na living guardians of wealth. Kilala sila sa pagiging alert, maingay at territorial. Isang natural na panangga laban sa panganib, magnanakaw at malas. Noong sinaunang panahon, ginagamit ang gansa bilang bantay ng mga ari-arian at yaman. Kaya sa Feng Shui belief, ang hayop na marunong magbantay ay nag-iingat ng pera at biyaya. Sa praktikal na realidad, ang gansa ay low maintenance, matibay at pwedeng pagkakitaan, karne, itlog at maging security sa bakuran. Kaya naman, ito ang itinuturing na pinaka-balance na hayop para sa kayamanan, simboliko at praktikal. Alam nyo bang may paniniwala sa Feng Shui na ang gansa ay nag-aalerto kapag may paparating na negatibong energy, kaya raw madalas silang maingay kahit walang nakikitang tao. At iyon na nga mga Kapinoms TV, ang 10 hayop na swerteng alagaan na maghahatid ng pera at kayamanan ngayon 2026. Bago tayo magtapos, linawin natin ang isang mahalagang bagay. Ang swerte ay hindi libre. Hindi sapat ang maniwala. Kailangan itong samahan ng responsableng pag-aalaga. Sa Feng Shui, bumabalik ang enerhiya kung paano mo ito tratuhin. Kapag pabaya, nagiging mabigat ang daloy. Kapag maalaga, nagiging magaan at tuloy-tuloy. Ang pag-aalaga ay nagtuturo ng routine, malasakit at accountability. Kapag araw-araw kang may responsibilidad, mas nagiging maayos ang oras mo, mas kontrolado ang gastos at mas malinaw ang priorities. Lahat ng ito ay pundasyon ng financial stability. Kaya sinasabi ng Feng Shui na ang swerte at kayamanan ay nakikisama sa taong marunong mag-alaga, hindi lang sa sarili, kundi sa buhay na pinagkatiwala sa kanya. At tandaan, huwag mag-alaga kung hindi handa. Ang tunay na biyaya ay dumarating sa mga taong may respeto sa buhay. Kapag tama ang intensyon at tama ang pag-aalaga, ang gantimpala ay hindi lang pera, kundi kapayapaan, seguridad, at pangmatagalang kasaganaan. Ngayong 2026, ang tanong ay simple. Handa ka bang alagaan ng swerte para alagaan ka rin ito pabalik? Maraming salamat sa panonood mga Kapinoms TV at naway maging maayos ang daloy ng yaman at biyaya sa iyong tahanan. Ito ang Pinoms TV.